Magandang umaga sa ating lahat mga kababayan ko. Nakakagulat, nakakamangha at nakakagimbal yung biglaang balasahan ng Senado kahapon. Pagkatapos na isiwalat ng mga diskaya ang mga pangalan ng mga iilang kongresista na sangkot sa anomalyang flood control, kung saan nabanggit ng mga minman ang dalawang untouchable na mga mambabatas natin na sina Saldico at si Speaker Martin Romualdez. Nagkaroon agad ng biglang balasahan. Biglang pagpalit ng liderato sa Senado. Guys, ginawa nila ito. Diversion technique na naman ito. Talagang pilit talaga nilang ipihit yung pagkakataon. Pilit talaga nilang ibaling yung pagkakamali sa mga Duterte. Alam na natin na si Chis Escudero tutol talaga na iporsige ang impeachment case ni BP Sara, pati ang Korte Suprema. Pero itong mga politikong mataas ang ambisyon, di talaga sila tumitigil ng paghahanap ng paraan para mapilayan nila si BP Sara. Hindi silang tagumpay. Ito ngayon, yung bagong liderato ng Senado, malaking katanungan ito. Kung yung mga dating kaalyado ng mga Duterte na senador, manatili pa rin ba? Kasi ngayon yung iba, tangay na nila. Nakakaroon ng bagong Senate President. Siyempre, kakaroon din ng bagong committee yan, chairmanship. Ang hawak ngayon sa Blue Ribbon Committee, si Senador Ping Lacson. Ang majority leader, si Mig Sobere, at ang pretom tempore, si Ping Lacson. Ibang klase talaga maglaro itong administrasyon na yun. Sinakyan din itong dalawang, siyempre si Tito Soto at saka si Ping Lacson. Sigurado yan, yan ang mga susunod na mga bearer for presidential at vice presidential. Kasi wala nang mapipisil ang administrasyon. Sino bang papatakboy ni Bongbong? Martin Romualdez? Wala na siyang mapipisil pa. So gamitan talaga ito sila. Ginagamit nila ni Soto Lacson, si Bongbong, para sa sarili nilang interest. Ginagamit din ni Presidente itong dalawa, kasi ito lang dalawa ngayon yung solido na may mga plano sa 2028 at may mga potential din na itapat kay Sara. Kaya ito, gamitan na talaga ito. Ito si Martin at saka ito si Saldico. Mawala na sa yan. Tingnan nyo, mawawala na sa eksena yan. Kasi ito, laruin nila ito Laruin nila itong investigasyon ito ngayon. Pag sa Blue Ribbon Committee, tingnan nyo guys, babaliktad ang ihip ng hangin ito. Papunta sa mga Duterte supporters or papunta sa mga Duterte ang lalabas dito na may mga sabit. Ito number 1, si Chis Escudero. Number 1 yan. Idalaglag nila yan. Kasi yan ang usap-usapan na yan ang magiging busy ni Sara Yan ang pinipisil nila. Idalaglag talaga nila yan. Pilayan nila yan. Maniwala kayo sa akin. Tapos, ito na. Babaling pilit nilang
ipilit talaga nilang ipihit yung sitwasyon na mga Duterte ang tatamaan o mga supporter ni Duterte ang tatamaan dito. Kaya talagang huwag tayong bibitaw mga kababayan. Bantayan natin itong issue na to. At ito pang isa, itong si Boying Remulla, pilit nilang gawing ombudsman para kasuhan si Sara para hindi makatakbo sa 2028 eleksyon. Yan, isa din yan. Gusto nilang pahawakan ni Boying Remulla yung ombudsman. Grabe talaga ng mga political tactician ng Marcos. Pilip talaga ako. Ito si Bersamin, isa ito. Matalino, napaka yan. So guys, antabayanan natin ito, issue na to. Malungkot na balita ito. Pagpalit ng liderato sa Senado, siyempre, kasama na yung chairmanship niyan. Si Senator Marcolita mawawala na yan. Mawala na sa eksena yan. Kasi minority black na sila. Tingnan natin guys. Antabayanan natin itong magiging takbo na investigasyon nito. Akala ko nga mauna pa yung Kamara eh. Yung pala inunahan na ng Senado. Kasi alam nila na si Senator Marcolita papunta na dyan eh. Papunta na doon sa mga main actor eh. So talagang pinilayan talaga nila. So guys, manatili tayo magmatsyag, makikialam at makikibaka sa mga nangyari ngayon sa ating bayan. Ipagdasal din natin ang ating bayan para sa kapayapaan, kaunlaran at katiwasayan. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay tayong lahat.